pag-uwi na akda ni Liwayway A. Arceo. Badong, anak! Ang tinig ay gumagaralgal. Tila may gatol sa lalamunan. Bahaw, halos hindi makalaya sa mga labi. Ngunit nanunuot sa puso ni Salvador, lumukob sa kanyang katauhan at nagtiim ang kanyang mga bagang. Napalunok siya upang sugpuin ang damdaming nagpipilit baka hulagpos sa kanyang dibdib. Nag-ibayo ang pagpupuyos ng kanyang damdamin. Malamig ang dantay ng palad sa kanyang pisngi. Gumapang sa kanyang noo, sa kanyang buhok, nadako sa kanyang baba. Sinalat-salat ang gilit niyon. Muling gumapang paakyat ang mga daliri. Umiiyak ka? Bakit? Bakit ka umiiyak? Gagaling na ako ah. Ibang-iba na ang aking pakiramdam ngayon. Nagkita na ulit tayo, anak. Nawala ang kanyang tinig. Halos hindi niya naigalaw ang kanyang mga kamay nang angatin ang mga iyon at ikulong sa kanyang mga palad ang kamay ni Aling Edad. Inilagak niya sa balikat at inangat iyon ng bahagya at itinuon doon ang kanyang mga mata. Isang tuyot na ubo ang yumanig sa kama na hawak niya. Parang hindi niya marinig ang ubong iyon. Ngunit nadama niya. Sa tangan niyang palad ay alam niya ang pagpipilit ng kanyang ina na supilin ang ubo. Ngunit hindi iyon magawa. Isasandig ko ang inang, kuya. Narinig niya ang tinig ng kanyang batang kapatid na si Salud. Naupo ito sa gilid ng higaan ng matanda. Isinalo ang kaliwang bisig sa likod ni Aling Edad. Sa isang marahang igpaw ay naiangat nila ang katawan ng matanda. Hawak pa rin ni Salvador ang kamay ng ina. Ngunit nakuha niya ang dibdib nito. Nadama ng kanyang mga daliri ang mahigpit na paghinga na tila daloy ng tubig kung dumaraan sa masikip na lagusan. At nang humupa ang pag-ubo ng matanda sa pakiramdam ni Salvador, ay tumigil na rin ang paghinga niyon. Nang maibalik ni Salud si Aling Edad sa pagkakahiga, ay nadama ni Salvador na hinatak nito ang kamay na hawak niya. Magaan ang galaw ng kamay, halos ay wala ng lakas, wala ng buhay. Matulog ka na, ikaw nga, pagod ka sa biyahe, sabi sa kanya. Igayak mo ang higaan ng kuya mo, baling kay Salud. Huwag na kayong magsalita, wika ni Salud. Mangangati na naman ang lalamunan niyo. Nakagayak na ang higaan ni kuya. Matulog na kayo. Tila tuod na nakatayo si Salvador sa tabi ng higaan ng ina. Sa malamlam na liwanag sa silid ay nakikita niya ang hapis na mukha ng matanda. Ang kulubot ng mga pisngi halos ay wala ng buhay. Malalim ang nakalapat na mga mata at ang butas ng ilong ay kumikibot-kibot sa madalang at malalim na paghinga. Larawang napakalayo sa larawang iniwan niya. Ibinaba ni Salud ang kulambong nakatali sa apat na tulos ng higaan. Matulog ka na rin, Salud. Ikaw nga, may maliit. Kayo ang magpahinga. Mabigat ang mga paa ni Salvador nang lumabas siya sa silid. Napatigil siya sa may pinto nang naramdamang hindi niya kasunod si Salud. Lumingon siya. Nakaluhod si Salud na malapit sa higaan ng kanilang ina. Nang muling itawid niya ang katawan ay nakita ni Salvador na karga na ang anak na maliit. Nagising si Nene eh. Kinuha ko na. Doon na tayo sa labas. Tahimik na kabahayan. Tulog na ang mga nagbahay sa loob ng kulambong nasa gitna ng kabahayan. Malamlam din ang liwanag ng ilaw na nasa gitna ng kisame. Naupo si Salvador sa tabi ng bintana. Ngunit nakatanaw siya kay Salud na nakaupo na sa isang siliyang tumba-tumba.
Nakaluwa ang kaliwang dibdib ni Salud na maliit sa kabiyak sa harap ng suot na kamisola at nakaduldol sa bibig ng sanggol. Napakunot ang noo ni Salvador. Hindi na si Salud ang nakikita niya ngayon. Si Hule. Nang sumalubong sa kanya kanina sa may hagdanan ng bagong dating siya. Habang naririnig niya ang pagsipsip ng sanggol na ang mga labi ay nakakapit sa laylayan ng suot ni Hule, malayo ang kaanyuan nito sa larawang inibig niya noon. Mahinhing mga kilos, mahabang buhok na laging nakapusod, hindi tulad ngayon nakasabog at halos hindi na mahagod ng suklay. Makinis na mga bisig na laging kinalalanghapan niya ng halimuyak ng kalamansing inilakip sa tubig na ipinambanlaw sa pagpaligo. Ewan niya kung panunumbat o pasaring, ngunit nakadama siya ng kapaitan sa kanyang dibdib. Nalasahan din niya ang pait niyon sa kanyang labi. Halos hindi niya makausap nang mabalitaan niya noon na nag-asawa na si Hule. Nasabi niya sa sarili na nawalan siya ng isang hiyas. Ngunit hindi niya masisi si Hule. Sabi niya noon ay 4 na taon lamang siyang maglalagi sa ibang bansa. Mag-iipon lamang siya. Ibig lamang niyang guminha-ginhawa ang kanilang buhay. Ibig niya magkaroon ng mga kabaguhan sa kanilang nayon na nahuhuli sa kabihasnan. Ngunit hindi siya umuwi makaraan ang 4 na taon. Nagpatuloy siya sa paghahanap buhay. Akala niya mauunawaan iyon ni Hule. Nang sumunod na taon ay nabalitaan niyang nag-asawa na ito. Matagal bago niya makalimot ang dating katipan. Ngunit hindi isang puti ang naging kabiyak ng kanyang dibdib. Isang Pilipinang humahanap din ng kapalaran sa Estados Unidos. Nagkaisa sila ng mga pangarap at nakatupad siya sa habilin ng kanyang ina. Anak, huwag kang mag-aasawa ng banyaga. Magiging dayuhan ka rin sa sariling bayan. Kuya, napakurap siya. Muli niya nakita si Salud. Isinara na nito ang bukas na damit sa tapat ng dibdib. Tulog na ang sanggol na kalong. Kumibot ang kanyang mga labi. Kayong mga babae, kayo. Ngunit walang tinig na lumalabas sa kanyang mga labi. Nanuyo ang kanyang lalamunan. At muling sumagi sa kanyang gunita ang kaanyuan kanina ni Hule. Ano sa palagay mo ang lagay ni inay? Tila may kumirot sa kanyang puso. Nang una niyang tanggapin ang sulat ng isa niyang pamangkin tungkol sa pagkakasakit ni Aling Edad, ay madalian siyang sumagot. Bukod sa palagi ang halagang ipinadadala niya sa kanyang ina, ay nagpadala siya ng malaki-laki ring halaga. At mahigpit ang kanyang bilin. Sabihin mo sa lola mo na magpagamot. Magpatingin sa doktor. Basahin mo ng malakas sa lola mo ang sulat kong ito. Ulit-ulitin mo ang bilin ko at isulat mo kung ano ang mangyayari. Hiningi niya ang reseta ng mga gamot na mahirap mabili sa kanilang nayon. At sa pamamagitan niyon ay natiyak niya kung ano ang karamdaman ng kanyang ina. Napakadali ng gamutin ngayon ang TB. May lakip na paninisi ang tinig ni Salvador kaninang makita niya ang anyo ng kanyang ina. Lalo na rito, sariwa ang hangin, maraming itlog ng manok, sagana ang gatas, at ang mga ipinadadala kong... Ang anak kong ito, nagpilit na sumagot si Aling Edad. Lalong nangangailangan ang mga pamangkin mo. Ako'y matanda na. Hindi niya makuhang sumagot. Kaharap ang 4 pa niyang kapatid na ang 3 ay nakatatanda sa kanya at pawang babae at si Salud na siyang bunso. Pawang nagsipag-asawa ng bata pa ang kanyang mga kapatid. Ang kanyang mga bayaw ay pawang magbubukid.
at napalunok siya nang pahalikin ng kamay sa kanya ang kanyang mga pamangkin na ilan lamang ang kanyang nakilala. Ibig niyang sabihin at tinangka niyang bilangin ang mga bata. 30 ng apo ni Inang, paliwanag ng kanyang ate Banang. Pera ang dalawa sa iyo. Yun nga ang iniisip ko, amin niya. 4 kayong nag-aanak, 30 ang bata. Hindi. 9 ang kay ate Banang, 8 ang ditseng lumeng, ako lang ang kaunti. Agaw ni Adela na sumunod sa kanyang ditse. Marami ka pa, Salud? Tanong niya. May kambal ako eh. Paano? Lahi ng bayaw mo. Saglit na nagtiim ang mga bagang ni Salvador. Hindi man sabihin sa kanya ay alam niyang inililihim sa kanya ni Aling Edad kung saan natutungo ang malalaking bahagi ng ipinadadala niya ritong kwalta buwan-buwan. Bukod ang ipinadadala niyang mga damit at pagkain sa kanyang mga pamangkin at bayaw. Nakita niya ang katiyakan ng kanyang mga hinala nang dumating ang oras ng pagkain at talyasi ang pinaglutuan ng kanin at ulam. Kung narito lang naman kaming lahat, paliwanag ng kanyang ate Banang. Kung sila-sila lang, na si Salud ang tinutukoy. Di, kaunti lang ang saing. Kanina rin ay tinawagan ng pansin ni Salvador si Salud nang inililigpit ang pagkain ni Aling Edad. Iniabot nito ang natirang mansanas na matanda sa anak. Oh, sa Inang yun ah. Hindi niya nakuhang ipaliwanag na hindi wasto ang ginawa ng kapatid, na iyon ay isang paraan ng pagkalat ng sakit ng kanyang ina. Hindi maubos ng Inang sayang. Marami siyang ibig sabihin, tulad ng pagbubukod ng gamit ng mga apo, ang pagbabanli sa mga iyon, ang pag-iisa sana sa silid. Ngunit hindi niya masabi sa isang paraang mauunawaan ni Salud. Lumabas na kayo ng tulog ng mag-ina. Naiistorbo ang Inang tuwing iiyak ang anak mo. Sa halip ay nasabi niya. Nangulimlim ang mukha ni Salud. Ang hirap ng pabalik-balik sa labas ng kwarto. Kung maaari nga lang nasa loob na kaming lahat na mag-iina At napahinga ito ng malalim. Akala mo ba'y hindi ako nag-aalala na baka na lang pumarito isang gabi ang ama ng mga yan at kunin ang kahit isa sa mga bata? Ngayon ay natiyak pa rin niya ang isang bagay na matagal na niyang nararamdaman. Hindi ipinagtapat ng sino man sa kanyang mga kapatid na hiwalay sa asawa si Salud. At nagdadalang tao ito nang huling makita ng kapatid ang kanyang bayaw. Hindi man ipaliwanag sa kanya ay alam niyang sa kwaltang ipinadadala niya kay Aling Edad na bubuhay ang mag-iina. Kuya, sabi ni Salud na muling bumasag sa malalim na pag-iisip. Mangiyak-ngiyak si Salud. Masama ang kutob ng loob ko kay Inang Ngayon lang yan nakakain ng marami. Ngayon lang parang naging kontento at masaya. Dahil nakita ka na. Kaya nga gusto kong maipasok sa ospital ang Inang at baka may magawa pa tayo. Buong-buo ang pasya ni Salvador. Ngunit nadarama niya ang pangingirot ng kanyang dibdib. Hindi ito ang pangarap niya nang ipasya niyang hanapin ang kanyang kapalaran sa kabilang ibayo ng dagat. Nang magpatala siya sa hukbong dagat ng Estados Unidos, ang layunin niya ay hindi lamang makita ang daigdig. Nababalitaan niya ang nagiging mariwasang buhay ng mga Pilipinong nagtutungo sa Amerika. Ibig niyang matulad sa mga iyon. Ibig niyang makakita ng kaunlaran, hindi lamang sa kanyang sarili, kundi sa kanya ring mga hinlog. Nang hinawa agad siya sa buhay na kinamatayan ng kanyang ama. At ngayon ay siya ring kinakaharap ng buhay ng kanyang mga bayaw at ng mga pamangkin niyang babae. Napakaliit ng pagbabagong nadatnan niya
makaraan ang 8 taon. Sa loob ng kanyang sariling tahanang sinilangan ay ang mga kasangkapang makabago lamang ang nakita niya sapagkat ipinadala niya ang mga iyon. Ang kaanyuan ng bahay ay hindi nag-iba. Ang kapaligiran, lahat na. Isang tuyot na ubo ang narinig ni Salvador mula sa silid. Napakislot siya. Mabilis na tumindig si Salud. Ngunit kasunod din siya nito. Inilapag ni Salud ang anak bago lumapit sa ina. Itinaas ni Salvador ang kulambo at hinagod ang dibdib ni Aling Edad. Tulad kanina, bahagyang isinandig ni Salud sa bisig nito ang ulo ng matanda. Maligaya na ako! Maligaya na ako! Nakita na ulit tayo! Mahinang-mahina ang tinig ni Aling Edad. Paos na paos. Sayang, hindi ko na makikita ang aking manugang at mga apo. Tila tinarakan ng patalim ang dibdib ni Salvador. Nanikip ang kanyang paghinga. Nabitiwan niya ang kamay ng kanyang ina. Dahan-dahan siyang tumindig. Hindi niya matagalan ang anyo na matanda. Tumayo siya sa may ulunan nito. Ngunit sa labas ng bintana siya nakatingin. Bukas na bukas din sa ayaw niya at sa gusto, dadalhin ko siya sa ospital. Walang narinig na tugon si Salvador. Ni pagtutol, tulad kaninang umaga, ni pagsang-ayon. Ang narinig niya ay ang paghingang tila sumasakal. Ang tila parang agos ng tubig na dumadaloy sa makipot na lagusan. At narinig niya ang impit na, ni Salud. Kuya! Ang inang! Ang inang! Hindi na kailangang makita ni Salvador ang kanyang ina. Napadagok siya sa pasamano ng bintana. Nagkagising ang mga anak ni Salud. Ngunit halos hindi naririnig ni Salvador ang panangisan ng mag-iina. Ni hindi niya namamalayang umaagos sa kanyang kamao ang dugo.